Ayan. Ito tayo sunod, mga kababayan. Nako po. Ano yung sunod, Ken? Dito tayo kay Tubi Chanko. Diyos ko. Ano yung kay Tubi Chanko, mga kababayan? Eto na. Mga kababayan, si Tubi Chanko. Ano yan? Parang nag-umpisa na maging sip-sip. Sumipsip na kay Sara, mga kababayan, si Tubi Chanko. Parang nag-umpisa, kasi kung naalala ninyo mga kababayan, never namang sinabi ni Tubi Chanko na kaaway niya si Sara, at never niya ring sinabi na kaaway niya si PBBM. 'Di ba? Truhan horse nga daw 'yan eh. So ngayon mga kababayan, si Tubi Chanko parang nag-iba. Mga kababayan, nag-iba yung ihip ng hangin at biglang nagpapabango kay Sara sa interview ng ABS-CBN News. Ito mga kababayan, pakinggan. Wait lang ha. Ayan na. Wait lang, ayan. Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 100% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yes. Yan na mga kababayan, nag-umpisang sumipsip. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon actually mga kababayan, si Tubi Chanko, hindi din natin masabing kaaway niya si Sara. Hindi din natin masabing kaaway niya si PBBM kasi nga mga kababayan, may mga time na si PBBM pinagtanggol niya. May mga time din na si Sara, katulad nito, pinagtanggol niya. Nagbigay siya ng mga tawag doon, hindi naman siya ng bash. Nagsabi lang naman siya, katulad nito, parang nagpasipsip, di ba mga kababayan? Katulad nito, sa mga sinasabi niya na 1,000,000% hindi nila maariglo si Sara. Kumbaga parang ang sinabi niya dito, nagpapabango ba? So, malalaman natin mga kababayan na malapit na kasi ang 2028. At huwag nating asahan mga kababayan, huwag nating asahan na si Tubi Chanko pipirma ito. Hindi talaga pipirma yan sa impeachment ni Sara. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Siyempre, 2028 tatakbo si Sara. Sa 2028 si PBBM pababa na. Kanino ba siya susuporta? Diba? Continue. Nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan. Sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Diba? So sa totoo lang mga kababayan, nag-iba nga ang ihip ng hangin dati. Kinalaban niya si Martin Romualdez kasi ramdam niya na binira ni Sara. Sa totoo lang mga kababayan, eto bigyan ko kayo ng example. Ganito yan. Kung ako isang politikong kurakot, 'di ba? Kung ako isang politikong buwaya, mga kababayan, kung ako isang politikong buwaya, isang politikong kurakot, so kung papipiliin ka, kanino ka susuporta? Kay Sara or kay PBBM? Kung ako kawatan, tapos gusto ko pang mangawat, no? Kasi politiko ako na buhaya. Si PBBM sa 2028, bababa na siya bilang presidente. Si Sara sa 2028, tatakbo pa lang. So kung ikaw magnanakaw na politiko, doon ka kakampi ni Sara. Doon ka kumampi. Bakit? Si Sara magpuposisyon. Tapos kung ako magnanakaw na politiko, magpuposisyon din ako ulit. Si PBBM,
bababa na sa posisyon. So bakit doon pa ako kay PBBM susuporta? Anong nanakawin ko kung si PBBM bababa na at ako, sino pa susuportahan ko? Iwala na nga, bawal naman sa tumakbo ng presidente kasi nga isang termino lang naman ang presidente sa isang takbuhan. Bawal naman umulit, hindi naman tayo katulad ng Amerika. So ngayon mga kababayan, kung gusto mo pang magnakaw, di maghanap ka ng panibago na mag-uumpisa na namang uupo. Doon ka didikit. Di ba? Sabi nga ni Leni Robredo, mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo reaction ni Leni Robredo. Eto mga kababayan, wait lang pakinggan ninyo ang reaksyon ni Leni Robredo na kung bakit maraming politiko na palaging nananalo kahit kurap. Ito, wait lang mga kababayan. Yung reaksyon ni Leni, bakit daw maraming politiko na kahit kurap nananalo? Wait lang mga kababayan. Hanapin natin yung sabi ni Leni Robredo. Si Leni Robredo na nagsabi noon mga kababayan. Ito ba yon? Wait lang Ay, hindi ko na siya makita mga kababayan. Wait lang po. Punta na lang tayo ng TikTok. Ito po. Leni Robredo. Mga kurap. Nananalo. Ito mga kababayan. Why do we keep on electing bad politicians? Ako, I've been looking into it Kasi itong mga naha-highlight ngayon na involved in corruption, chances are, if they run in their localities, they will still win. Despite the many issues against them. And the reason for that is patronage. And yung corruption yung nagpo-fuel ng patronage. And yung mga ayuda yung nagpo-fuel ng patronage. So how do we break that cycle? Dapat talaga tight sana yung budget na there's little room for patronage to happen. Na dapat naka-allocate na para people don't have to beg anymore. Tapos, syempre, pag may pera sila, may panggastos sila sa politika. Pag may panggastos sila sa politika, chances are, people will look the other way. And they're committing corrupt practices because they benefit from the politician Diba? Anong sabi ni Leni? Kapag ka magnanakaw ka na politiko, mananalo ka't mananalo ka. Bakit? Kasi nga, ang politiko kasi lalong-lalo na sa probinsya, magbigay ka lang ng ayuda, pagandahan kasi ng bigay sa probinsya, mga kababayan. Alam nyo, dumaan din po ako pagiging SK. Sa SK, mga kababayan, dumaan din ako. Ang kalakaran sa SK election, mga kababayan, sangguniang kabataan election, hindi man siya vote buying, sa amin, hindi man siya vote buying, pero mga kababayan, pagandahan ng serbisyo. Sa barangay kasi namin mga kababayan, nag-compose kami ng 1,300 ka youth. No? Yung mga youth na yun yung mga makakaboto sa SK. So ngayon, yung 1,300 na yan, mga kababayan, na-divide into 2. Kasi dalawa po ang tumakbo doon. At ako, isa din po ako sa SK Kagawad hanggang sa tumakbo ako SK Chairman. Mga kababayan, ganito kasi ang kalakaran sa SK. No? Hindi ka man bibili ng boto, pero pagandahan mo, isama mo sila, katulad yan, magpalitsyon ka, magpainom ka, araw-araw, hanggang sa mabutuhan. No? Kasi mag-umpisa kasi mga kababayan na ito campaign start. Pag umpisa ng pangangampanyan yan, bilang SK, siyempre, maghanap ka ng pakulo, magpaliga ka, di ba? Magpalitsyon ka, iimbita mo yung mga butanting kabataan, tapos magpa-outing ka, tapos magbibigay ka na, bibigyan mo sila ng konting mga groceries, mga ganun Di ba mga kababayan? So ngayon, bago man darating ang oras ng botohan, malaki na ang gastos ni SK Chairman at ni SK Chairman sa kabila na kandidato. So habang palaki ng palaki yung gastos nila, saan nila yun babawiin? Siyempre, kapag sila'y nanalo, gagastos ka ng mahigit 100,000, 200,000 o kalahating milyon para lang sa pagtakbo mo bilang SK Chairman. Tapos pag nanalo ka, paano mo bawiin yan? Ganon ang kalakaran mga kababayan. Kaya tama ang sinabi ni Leni. No?
kailangan kasi na kapag ka ikaw iski, ikaw politiko, kailangan may pondo na para sa tao na nakalaan. Merong fixed price, no? Merong fixed na price, tapos may transparency. Kasi mga kababayan, kung ipopropose, kasi ang kadalasan kasi sa local government mga kababayan, halimbawa, sa lugar ninyo bahain, lagi kang nagpo-propose niyan every year. Magpo-propose ka 1 million pesos for the flood. Oh, so every year may magbibigay ang taga municipality ng 1 million budget sa iyo. Every year 'yan kasi dahil sa baha. At do you think mga kababayan yung 1 million na yun mapupunta sa mga nabahaan? Hindi. Kasi bakit mga kababayan? Ang kalakaran sa barangay, ang kalakaran sa local government, kapag ka hindi ka kaalyado, wala kang makukuhang benepisyo. Kapag hindi ka butante, hindi ka papansinin. Totoo yan. Ultimo nga yung purpose na gagamit sa politiko na dapat ang purpose para sa lahat yan Yan, naalala ninyo mga kababayan, yung purpose na gagamit sa pamumulitika yan. Ang purpose sa barangay, kapag hindi ka butante ni chairman, hindi ka kasali sa listahan. Totoo yan. Mga kababayan, huwag kayo magalit sa akin, lalong-lalo na sa mga local government ngayon, no, mga politician, unang-una sa barangay. Kapag hindi ka kaalyado ni chairman, hindi ka butante ni chairman, at hindi mo close si chairman, wala kang makukuha, purpose, tupad, ano pang mga benefits na makukuha mo, wala kang ganun, nagagamit sa pamumulitika. Kaya nga ang sabi ni Lenny, kailangan may pondo na talagang para sa tao, naka-budget. Hindi yung pondo na ikaw lang yung nagpo-propose, kukupitan pa yun ni politician. Yeah? So diyan nag-uumpisa mga kababayan ang korupsyon. No? Kung gusto natin matigil ang korupsyon, mga kababayan, bawasan ang posisyon ng mga politician. Una, tanggalin ang mga barangay officialis, palitan ng sheriff, palitan ng pulis. Pulis na lang magro-ronda, sheriff, katulad sa Amerika. Sheriff, pulis. Wala nang kagawad, 8 kagawad, isang chairman, may tanod pa. Pag gulo, si tanod tatakbo. Pag hindi kaya ni tanod, tatawag kay kagawad. Pag hindi kaya ni kagawad, tatawag kay chairman. Pag hindi kaya ni chairman, tatawag sa pulis. Ending, si pulis lang din ang maglilinis ng sigalot, ng gulo sa nangyari. So bakit kailangan mo pa magtalaga ng mga posisyon sa government kung wala din namang saysay at wala naman silang maigawa? So diretso ka na lang sa pulis. Bakit sa ibang bansa wala namang ganyan-ganyan? Pulis naman diretso. Nagawa namang maunlad. Instead na ipasahod mo dyan sa mga barangay officialis na pag may gulo, pulis lang din naman ang mag-aareglo. So yung ipapasahod sa kanila, ipagawa mo na lang ng mga infrastructure project katulad yan sa mga spillway, mga hanging bridge, mga schools, mga centers, hospitals. Kasi ilang bilyon ang sahod ng mga barangay officialis. Ilang bilyon yan. Ilang classrooms yan. Ilang tulay. Ilang kalsada. Ilang hospitals nang mapatayo dyan. Dapat pulis na lang ang ilagay mo. Kaysa maglagay ka pa ng mga barangay officials. Hindi ko naman nilalahat ng mga barangay officials, pero kadalasan ganyan. Wala talagang kwenta. Pag may gulo, tatakbo si tanod. Hindi kaya ni tanod, tatawag kay kagawad. Hindi kaya ni kagawad, tatawag kay chairman. Hindi kaya ni chairman, tatawag sa pulis. Si pulis lang ang mag-ayos. O bakit hindi pulis na lang ang ilagay dyan? Tanggalin na lang silang lahat. Di ba? So instead na ipapasahod mo dyan sa mga barangay officialis na yan, si pulis lang din naman ang mag-areglo sa gulo, di ba? Tanggalin, ipagawa na lang ng tulay, ipagawa ng kalsada. Yung mga sinasahod nila kasi, di ba? At saka mga kababayan, walang gulong mangyayari bawat barangay. Bakit? Kasi pulis yan Subukan mo manggulo kung hindi ka mabarel. Kasi sa barangay kasi mga kababayan, pag si chairman lang, lalo na kapag si chairman may pasaway doon na pamangkin niya, hindi naman niya makontrol pamangkin niya yan Di ba? Pag may pasaway na anak ni kagawad, hindi mo rin makontrol. Bakit? Anak ni kagawad yan kumpare ni kagawad yan kumpare ni chairman yan Wala. Pero pag pulis yan, walang kumpare. Bakit? Subukan mo kumpare-kumparehin ako. Ganyan mga kababayan. Instead na Diyos ko, punta ka ng bandang Maynila. Every kanto barangay. Ilang opisyalis sa barangay Sa Maynila, take note. Ilang barangay yan. May barangay 1, barangay 2, barangay 3, hanggang sa 1,000, 2,000, 3,000, barangay 3,000. Every kanto barangay. Ilan ang sahod yan? Sabihin natin bawat barangay may 15,000 sahod. 3,000 times 15,000. Mga kababayan. Sa every barangay, nag-compose yan ng 12 employee. Siyam na kagawad, isang chairman,
secretary, treasurer, o sabihin natin 12. Yung 12 ka empleyado na yan, nagsahod sila ng 15,000 a month. Itotal natin na mga kababayan, hindi sa inano ko yung mga opisyalis, hindi ko naman sinabing lahat sila ganyan. Pero mga kababayan, mas lalaki po ang pondo ng gobyerno kaysa magpasahod ka na wala din namang kwenta. 'Di ba? 15,000 times 12. So 180. Mga kababayan, 180,000. 180,000 i-times mo sa 3,000 barangays. 540 million. 540 million. Isang buwan lang yan. Sahod. 'Di ba? Hindi ko sinabi lahat ng barangay ganyan ang sahod ha. Pag sa Maynila, medyo malalaki ang sahod ng mga opisyali sa barangay. Pag sa probinsya, medyo mababa. Biruin nyo sa Maynila, i-compose natin 15,000 ang sahod nila sa isang buwan. 3,000 barangays, nag-compose ng 12 ka-opisyalis sa barangay. Every barangay, 12 ka-personalities na politician nandyan. Sinasahuran ng 15,000 per head. 15,000 times 12, 180,000. I-times mo sa 3,000 ka barangay, 540 million, isang buwan lang. 540 million, isang buwan lang. Yung 540 million, ilang paaralan na, ilang tulay na ang magawa dyan. 'Di ba? Kasi ang pulis, may sariling sahod ang pulis eh. Biruin mo, sasabihin mo, andyan si chairman, andyan si kagawad, andyan si tanod, andyan din man ang pulis nagrurunda eh. O di pulis na lang ilagay mo dyan, sheriff, pulis. Di tapos. Di nabawasan pa ang pondo sa barangay. Instead na ipapasahod mo sa mga pulpul na politician, sa pulis na lang. Di ang laki ng, biruin nyo 540 million in 1 month. Ang isang taon nag-compose ng 12 months. 540 million times 12. Magkano? 6.4 billion. Mga kababayan. Biruin nyo yan 6.4 billion. 6 billion 480 million. Isang taon. Sahod in 3,000 barangays. Example lang yan estimated ko lang yan. 6.4 billion in 1 year sahod sa 3,000 barangays. Biruin nyo yan. O kahit sabihin natin tag 10,000 per head yan, nasa mga kulang-kulang 5 billion pa rin ang sinasahod nila every year sa 3,000 ka barangay. Biruin mo yan, yung 5 billion sa isang taon, o ginawa mong hospital yan, ilang hospital na, ang laki ng natitipid. Mga kababayan, hindi mo kailangan ng barangay chairman, kagawad, or whatsoever. May pulis. Sapat na yan. Diba? Totoo yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, katulad dito kay Tubi Chanko, nararamdaman niya ngayon, parang nag-iba na ihip ng hangin. Parang, kumbaga, nagpapabango, nagpa-interview na siya, na maganda na yung mga komento patungkol kay Sara. Tapos ang sabi, hindi kasi nila maariglo si Sara kasi 1,000,000%. Hindi mo kayang arigluhin. Tulad nito, Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maareglo, 'di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maareglo. Alam ko 'yon at alam nila 'yon. Yes. sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials. No? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Ayan na. So yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan,
sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi Ayan na, nagpapaano na, mga kababayan, ha? Nagpapabango na. Kung ikaw daw, isa kang kongresista, isa kang politician na may ginawang kasalanan, alam mo naman, halimbawa, sa flood control, sabi niya, sangkot ka sa flood control. So, kapag ka nanalo si Sara, hindi ka makakaligtas kasi hahabulin ka ni Sara. Paano ka nakaka-sure, Toby Chanko, na hahabulin ni Sara ang mga sangkot sa flood control? Kung tutuusin may hahabulin siya, yung tatay niya ang hahabulin niya kasi nag-umpisa lahat yan sa tatay niya. Nag-umpisa lahat yan sa tatay niya. Kung meron mang unang hahabulin si Sara patungkol sa sangkot sa flood control, si Bongo. Si Bongo ang una niyang habulin. Kasi si Bongo, napakalaking inaward ng tatay niya dyan, 7 billion ang inaward kay Bongo. Na alam naman natin na, conflict of interest ang mangyayari dyan, mga kababayan. Nakita niyo, wala na, bumalingbing na talaga. Nag-iba ang ihip ng hangin, parang nagpapabango. Diba? wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's sa ngayon daw wala pang napapanagot. So ang iniisip daw nitong mga politician na sangkot kapag si VP Sara daw ang manalo, baka mapanagot sila. Kaya ang ginawa, in-impeach. Ang galing! Yung mga ganyang estratehiya ba? Kita ko pa naman anak niya kumakaldag. Gumaganon-ganon, no? Yung anak niya, nagtitiktok, kumakaldag. Pak! Gumaganon si Junjun. Nako! let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako, hindi po ako DDS. Ayan na naman tayo sa salitang hindi DDS. Putang inang yan. Tigil-tigilan mo nga ako. Sasabihin na pag mayroon tayong masabihan na isang partido, sabihin DDS ako. Kakaklaro-klaro ngayon, sinabi mo wala pang napanagot sa flood control. Pag si Sara ang manalo, natatakot sila kasi baka sila mapanagot. So ibig sabihin, wala na. Ay, Diyos ko, diba? Mamirian Susuke. Wala na, Chanko. Balingbingan na to. So lang, same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi kung ano daw yung standards na ipinatupad doon kay PBBM, dapat ganun din daw ang kay VP Sara. Bakit parang parang hinihikayat mo na ang House of Representative na kung ano yung standard ni PBBM, ganun din kay Sara. Magkaiba sila, Toby Chanko. Magkaiba sila. Sulukohin mo pa kami, Toby Chanko naman. Diyos ko, hindi mawawala sa politician ang kapit patalim kapag malapit na eleksyon. Diyos ko naman, congressman. accountability. Accountability means parehong standards. Hindi po pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. Magkaiba talaga sila ng standard. Kung para sa akin, hindi sila pwedeng magpareho. Bakit? Si PBBM presidente, si Sara vice lang. Kaya ko tinawag siyang lang kasi wala na siyang ginawa. Si PBBM, tingnan nyo, nagkasakit-sakit na, nagka-hospital na. O kung ano-ano nang nararamdaman sa katawan dahil sa busy pagkakahanap ng paraan, paano masugpo ang problema sa Pilipinas. Samantalang si Sara, puro lang gala. Mas magawa pa ng Thailand, tignan ninyo. Nag-umpisa ang gera, saan si Sara? Nasa Thailand. Nag-umpisa ang lindol, saan si Sara? Nasa Cagbalete, Quezon, nag-outing sa Cebu. Naglindol sa Cebu. Nagbaha sa Cebu nung nilunupan na bumigay yung bundok na binutas ng tatay niya na kinuhaan ng dolomite, dinala sa Maynila. Naalala nyo yung kinubkob disletter yang nang ginawa niyang pangalan nung Tirasas ba yun? Ano ba yun? Ang pangalan nung ginawa niyang subdivision doon? Asaan si Sara? Andun, nag-outing. Nasa Quezon Province. Nung nagbaha sa Manila, nasaan siya? Nanood sa Germany ng concert. Nagalit pa siya. Bakit daw kinuhaan siya ng picture doon sa airport? Ano mo ba? Matagaligtaan mo ba yan? Marami namang taong may cellphone sa airport. Nakikita kanila palabas ng hallway, pasakay ng aeroplano, malamang pinicturan ka. For the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no? Kailangan mo talagang bumoto, syempre. Kaibigan mo yan eh. Pag hindi ka bumoto, baka di ka mabigyan ng budget, di ba? Ma'am Angelita, maraming salamat po. Sir Anghel,
Angelito Principe. Ayan, maraming salamat po sir sa yung super sticker. Thank you so much po. Na kailangan mong bumoto na insufficient in substance. Kasi pag hindi mo iboto yan, makakawala kang pundo. Siyempre, baka ipagastos pa ni PBBM sa iyo yung atrasan ng barko mo. Naalala mo yung flood control sa nabutas na naatrasan ng barko mo, baka pabunuhan ni PBBM mo sa iyo yun. Malaki gastos mo Pangatlo, doon. ito, trabaho to ng mga abogado sa tingin ko. Abogado. Doon sa pag-file niya ng ad cautel, anong tinawag na? Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung ano plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung Toby Chanko, hindi na nga mangingialam ang Supreme Court dyan. Kaya yun ang ginawa nung sinabi niyang ano ba yun? Abcountel, ano ba yun? Kaya ganun ang ginawa ng Congress para wala ng power ang Supreme Court na panghimasok dyan sa impeachment. Pagkatapos dyan, pag transmit na sa Senate yan, wala ng power ang Supreme Court. Bakit? Ano pang 1-year rule ban ang ano ng Supreme Court sa ano pang nilabag ng proseso ng House of Representatives dyan sa impeachment ni Sara? Samantalang si Sara nga, pinagbigyan, pinapasagot, pinapapunta, hindi sumipot. Nagpadala ng 16 na abogado, hindi naman sumagot. May sumagot, kunti lang, parang binili mo daw yung 125 million ng turon eh. Turon? Okay, kinain namin. Ganun lang ang sagot. Di, na madali. Ngayon, itatransmit na sa Senado yan. Paano sisilip ang Supreme Court dyan ng nilabag? May nilabag ba ang Korte Suprema may nilabag ba ang House of Representatives sa impeachment? Wala. Anong nilabag ng House of Representatives? Pinagbigyan si Sara, 10 araw pa nga inantay na sumagot. Wala hindi nga nagpakita. Sasabihin, lumabag na naman? Walang ganun. Baka doon sa Senate, may lalabagin ng Senate, doon sisilip ang Supreme Court. Kaya mag-ingat kayo mga senador. Pagdating sa trial sa impeachment ni Sara, baka silipan kayo ng Supreme Court. Iraraso na naman yun na unconstitutional. Di ba? So, yun po yun mga kababayan. No? Yung ating reaction about kay Tiangco. No? Tiangco ba yan? So, ito yung sunod. Mga kababayan. Dito tayo sa palasyo. Nako po. Ito na.